Headlines News Blast. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5.3 na lindol tumama sa Sultan Kudarat. Headlines. Impeachment complaint laban kay BBM kahina-hinala ayon sa kongresista. Headline. Atensyon ng publiko, hindi dapat inilalayo sa tunay na problema ayon kay Congressman Pulong Duterte. Headline. Mindanao hindi makakaisip na humiwalay sa Luzon, Visayas kung may sapat na pondo para sa kanila ayon sa abogado. Headline. Freeze order ipinataw sa sa halos 22.9 billion pesos na assets na may kaugnayan sa flood control anomaly ayon sa AMLAC. Headline. Sa ating international news, permit sa ilang forestry, mining at hydroelectric companies binawi ng Indonesia. Sa Headline. Sports News, Alex Ciala nag-exit na sa doubles category ng 2026 Australian Open. Headline. At sa ating showbiz news, 80s magkakaroon muli ng comeback, release ng album abangan sa Pebrero. Headlines. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang tanghali Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules, January 21, 2026. Kami ni makakasama ko si Val Divina Graphic. At ako naman po si Zairil Libranda. Sunshine News Blast. Sa detalye natin mga balita, niyanig ng isang magnitude 5.3 na lindol ang karagatan na sakop ng Kalamansig, Sultan Kudarat ngayong January 21, 2026. Ayon sa PHIVOX, kaninang 9:52 alas 9:52 ng umaga nang ito ay tumama. May lalim ito na 10 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Bagamat intensity 4 ang naramdaman sa Lebak, Sultan Kudarat, wala namang inaasang pinsala o aftershocks mula rito. Sunshine News Blast. Nagbabala naman ang Department of Health sa publiko laban sa peking advertisement at social media posts na gumagamit ng pangalan ng kanilang ahensya at pangalan ng mga doktor. Lalo na at nagbebenta ang mga ito ng mga thyroid at goiter supplement. Binigang din ng DOH na walang pahintulot ang ahensya sa mga naturang produkto. Nagpaalala naman ang ahensya na kumuha lamang ng verified information sa lehitimong sources at official accounts ng DOH. Sunshine News Blast. Nananawagan ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCII na palawakin pa ang export ng Pilipinas at palakasin ng ugnayang pang-ekonomiya sa Middle East. Kasunod ito sa nilagdaan na free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates. Ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA ay naglalayong pababain ng taripa at palawakin ang akses sa merkado para sa mga produkto at serbisyo mula sa Pilipinas. Layunin din ito na patasin ang investment flow at mga bagong oportunidad para sa mga Filipino professional at service provider sa UAE. Sunshine News Blast. Samantala, tinawag ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erices na basura ang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Komento niya ito laban sa abogado na si Andre De Jesus na siyang gumawa ng complaint na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Aniya, ang pinagbatayan lang ng naturang abogado ang mga news articles na kanyang nabasa kung saan ang paksa ay si BBM at wala talagang matibay na ebidensya. Sunshine News Blast. Sus because you parang insinuated that he has connections with the president or links to the president through the first lady. Hindi ko sinabi na may link. Ang sinabi ko, during last year, November 2024, he's the same attorney De Jesus who filed a disbarment case against attorney Glenn Chong. Kasi sinabi ni attorney Glenn Chong, sasampalin niya si First Lady, di ba? O yun na, nag-file siya out of nowhere. So, hindi ko sinabing abogado siya. Ang sinabi ko, siya ang nag-file. Hindi ko alam kung ano yung motibo niya sa pagpapile. Ang sinabi niya, dahil hindi daw yan yung gawi ng isang member of the bar. So out of nowhere, nabasa niya lang, hindi raw siya kilala, nabasa ko, hindi raw siya kilala. So out of nowhere, nabasa niya lang, nag-file na siya ng disbarment.
Ngayon, out of nowhere, reading some articles in the newspapers, in the social media, at yun ang kanyang ebidensya, nag-file siya ng impeachment against the husband of the First Lady. So, hindi ko makita yung logic dito dahil yung Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice. Ayon kay Irice, kung siya ang boboto sa House Committee on Justice, hindi aniya siya magdadalawang isip na i-dismiss ito. The AR Sunshine Radio Report. PNP pinag-utos ng mga unit nito ang warrant of arrest operation laban sa kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla. Si Paul Montebon sa detalye ng balita. Paul? Kadang tanghali, iniutos na ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa CIDG at sa iba pang unit ng pulisya na simulan na ang operasyon para ipatupad ang mga warrant of arrest laban sa lahat ng mga kasamang akusado ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa kaso. Kasama na ang mga hindi pa natutuntun ng batas. Alinsunod raw ito sa tagumpili ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni Interior Secretary John Vic Remulla na tiyakin na ang tapat na pagpapatupad ng mga utos ng korte at mapalakas ang tiwala ng publiko sa pamamayani ng batas. Ayon sa PNP, hinikayat nito ang mga akusado na kusang sumuko na lang dahil kung hindi nila, tutugisin sila ng mga otoridad para managot ayon sa isinasaad ng batas. Sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, hindi lisensyadong baril na kumpiska ng kapulisan sa Quezon City. Si Almar Forzuelo magbabalita. Isang 42 anyos na lalaki ang namataan ng mga pulis na may bitbit na baril sa isang iskinita sa barangay Tandang Soro, Quezon City. Agad itong nilapitan ng mga otoridad at nakuha sa posisyon nito ang caliber 22 revolver na may bala. Nang tinanong ang suspect, wala itong may pakitang dokumento para sa naturang baril. Agad siyang hinuli ng mga pulis. Base sa record ng kapulisan, dati nang may kaso ang suspect at nag-upload ito ng umano sa kaso paglabag sa Republic Act number 10, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang sasampalab. Hindi ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi pwedeng palampasin ang ganitong banta sa kapayapaan. Anya, kapag may baril at walang permit, malinaw ang batas, kikilos ang mga pulisya para protektahan ang publiko. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Almar Forzuelo, partner mo sa balita at serbisyo. A partner News Blast. Samantala, kay nahinala para kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa panayam na SMNI News, sinabi ng kongresista na puro conjectures o haka-haka lang ang laman ng reklamo. Sunshine News Blast. Alam mo, nung nabasa ko yung impeachment complaint, sabi ko parang highly suspicious yun. Napakababaw, kagaya ng sinabi mo, puro conjectures. Puro conjectures lang yung mga allegation na yun at it was not really supported with evidence. So pagka na-refer yan sa Committee on Justice, sablay ka agad yan sa form. Hindi sufficient in, in substance, hindi sufficient in substance. Parang Si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa panayam ng SMNI News. Kaugnay nito, iba rin ang tingin ni Davao City 1st District Representative Polo Duterte sa inangaing impeachment complaint. Naniniwala rin na si Senadora Amy Marcos ng impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si BBM ay bahagi lang ng isang drama series. The AR Sunshine Radio Report. Senator Raffy Tulfo binusisi ang e-gas fee ng DepEd sa umano'y pang-aabuso. Si Troy Gomez sa detalye ng balita. Troy? Val binusisi ni Senator Raffy Tulfo ang expanded government assistance to students and teachers in private education and e-gas TV ng Department of Education matapos umunong makatanggap ng ulat ng pang-aabuso sa programa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, kinestyon ni Tulfo ang proseso ng pagpili ng mga benepisyaryo at kung paano natitiyak ng DepEd na ang tulong ay napupunta sa tunay na kwalipikadong estudyante
mula sa mga siksik na pampublikong paaralan. Inamin ng DepEd na wala pa umano silang sapat na kakayahan para sa masusing screening, dahilan upang igiit ng senador na ayusin ang sistema. Ayon kay Tulfo, layo ng IGAS-TPE na ma-decongest ang public schools, ngunit may ulat ng ghost students, palakasan at mga questionabling paaralan na nakikinabang sa pondo. Sa kabila nito, suportado ni Tulfo ang pagsasabatas ng programa basta't may malinaw na transparency, auditing at tamang pagbabantay sa paggamit ng pondo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gom sa Gulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Samantala, sa ibang balita naman, dapat itigil na ang mga panlilinlang sa taong bayan. Ito ang panawagan ngayon ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte ng publiko mula sa tunay na problema, partikular na ang may mga kinalaman sa kapangyarihan at pera. Kung titingnan aniya kapag lalapit na o mapapangalanan sa investigasyon ng flood control anomalies na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Martin Romualdez ay bigla na lang itong hihinto o kay lilihis ng direksyon. Pahayag na rin ito ni Kong Pulong Duterte ngayong may isinampang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Makikita ayon sa kongresista na bagamat may impeachment complaint, mababawasan lang ito at mukhang iba pa ang dahilan baka ito isinampa. The AR Sunshine Radio Report. Tore, nagretiro na sa PNP si Paul Montibon, magbabalita. Inaprobahan na ng National Police Commission o NAPOLCOM optional retirement ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Epektibo ang kanyang pagretiro noong ika-19 ng Enero taong 2026 matapos siyang lumipat sa Metropolitan Manila Development Authority of MDA bilang General Manager. Dahil sa pag-aproba ng kanyang pagre-retiro, inaasahan na ring opisyal na mauupo bilang bagong hepe ng pambansang pulisya si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa sandaling siya ay ma-promote bilang 4-star General. Ayon sa impormasyon, posibleng ngayong linggo ipoproklama ang formal na pamumuno ni General Nartates bilang hepe ng pambansang pulisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Wala na sanang panawagan ng mga taga Mindanao na humiwalay sa Luzon at Visayas kung nakakaabot lang ang pondo na nararapat para sa kanila. Ayon ito kay Attorney Jimmy Bondoc sa panayam ng SMNA News. Sagot na rin ito ng abogado kaugnay sa isinampang reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG dahil sa kanyang social media post na Republic of Mindanao coming soon. Sunshine News Blast. Kung nakakarating naman po sa kanilang budget, di ba? At yung mga tulay, mayroon pa bang mananawagan ng secession? Wala naman. So I think walang malalim, honestly, no? Wala po akong nakikitang parang deep-seated. Pag po yung budget ng 2026, maayos yung dinistribute mo, sino pa bang mananawagan ng secession? Si Attorney Jimmy Bondoc sa panayam ng SMNI News. Natanggap ni Bondoc ang reklamo noong December 26, 2025 at hiling niya sa kanyang counter affidavit na magbasura ang reklamo. The AR Sunshine Radio Report. Isang most wanted person sa kasong syndicated estafa na huli ng mga pulis sa Tanay Rizal, iba't ibang mga armas na recover. Si Almar Forzuelo magbabalita. Di matagumpay ang ginawang operasyon ng Tanay Municipal Police Station katuwang ang Inter-Regional Police Mobile Force Company araw ng Martes. Ang nasabing operasyon ay nagresulta sa pagkaka-aresto ng isang 51 anyos na lalaki na tinaguriang most wanted person sa sitio Pinutyan na Barangay Ilaiban, Tanay Rizal. Nakuha mula sa suspect ang 40 caliber pistol na may 7 rounds ng bala at isang extra na magazine na may 4 na rounds. Nakuha din mula sa suspect ang 9mm branded firearm na puno ng bala. Ang lahat ng nabanggit na armas ay pawang expired ng lisensya. Ayon sa record ng PNP, ang suspect ay naharap sa 41 o 41 aktibong warrants para sa kasong syndicated estafa. Igandihin ng police ng naturang operasyon ay resulta ng kanilang pagiging focus and enhance managing police operations na naglalayong iprioridad at siguruhing
ang mga lumalabag sa batas. Para sa Diyos sa Pilipinas, pumahal Almar Forzuelo, kapartner sa Balita at Serbisyo. Pangungutang sa GAA susi sa mas mabilis na modernisasyon ng AFP ang kay Senator Gatchalian na si Troy Gomez sa detalye ng balita. Troy? Upang mapabilis ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, sinimok ni Senador Win Gatchalian ng Department of National Defense na samantalahin ang isang probisyon sa General Appropriations Act na nagpapahintulot sa gobyerno na mangutang para sa sektor ng depensa. Bilang chairperson ng Senate Finance Committee, iginit ni Senator Win Gatchalian na mahalagang magamit ang probisyon ng General Appropriations Act na pumapayag sa pangungutang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng AFP. Ayon sa Senador, sa kauna-unang pagkakataon ay may malinaw na mekanismo ang gobyerno upang makautang para sa modernisasyon ng militar at marami umanong handang magpahiram, kabilang ang South Korea na nag-alok ng mas mababang interes para sa pag-upgrade ng mga kagamitang pangdepensa at surveillance technologies. Gate ni Gatchalian, bagamat may pahintulot ng mangutang, dapat itong gawin ng may limitasyon at alinsunod sa medium-term fiscal framework ng bansa. Dagdag pa niya, hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa pondo ng pambansang budget sa seguridad ng bansa. Nangako rin ng senador na susuportahan ang mga panukalang batas na magpapabilis sa bagong programa ng modernisasyon ng AFP, lalo na't nakatakdang mapaso ang kasalukuyang programa sa susunod na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas pumahal, Troy Gomez ang ulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Estrada, Co at Bunoan padadala na ng simpina para sa plunder complaint sa DOJ. Si Margaret Gonzalez sa Balita. Padadalahan na ng supina ngayong buwan sina Senator Jinggoy Estrada, dating Congressman Saldico at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kaugnay ng kanilang plunder complaint sa Justice Department. Batay yan sa inilabas na recap ng DOJ sa mga kasong hinawakan at patuloy na dinidinig na ahensya na may kaugnayan sa flood control scandal. Ang plunder complaints laban sa kanila ay inihain ng NBI at bahagi ng ikatlong batch ng kasong inirefer ng Ombudsman sa DOJ para sa pagsasagawa ng preliminary investigation ng PI. Sila ay pahaharapin sa pagdinig para makapagsumite ng depensa na siya namang susuriin ng DOJ panel of prosecutors bago ang pagpapadala ng rekomendasyon sa Ombudsman at ang posibleng paghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Habang sa ikalawang batch kasalukuyan pang nakasalang sa preliminary investigation ng kumpanyang Wow Builders o Top Notch Catalyst Builders, si Senator Joel Villanueva at mahigit 3 iba pa bilang mga respondent sa malversation complaint sa umanay ghost flood control project sa Bulacan. Kabilang naman sa first batch ang 5 kasong kinasasangkutan umano ng Sims Construction at ni dating Senador Bong Revilla. 2 sa 5 kaso ina-file na sa Sandigan Bayan habang ang 3 submitted for resolution at inaasahan ang resolusyong ito ay ilalabas ngayong linggo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Sunshine News Blast. Mantala, nakakuha ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang 15 freeze orders na sumasaklaw sa mga ari-arian na may kaugnayan sa flood control anomaly. Nagkakahalaga ito ng kabuang 22.869 billion pesos. Nasa 724 na katao o 537 entities gaya ng construction companies ang apektado nito. Sa breakdown, 22.869 billion pesos na freeze assets ng mga sumusunod. 14 billion para sa 6,092 bank accounts, 4.8 billion para sa 10 air assets, 2.1 billion para sa 161 real estate properties, 902.1 million para sa iba pang investment, 490 million para sa 394 insurance accounts, 445.2 million para sa 229 motor vehicles, at 400,639 para sa 16 na e-wallet accounts. Sunshine News Blast. Makatarungan lang din ang pagkumpiska ng luxury cars na iniugnay kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon ito sa Philippine National Police matapos matuklasan na peke ang plaka ng isa sa mga questionableng sasakyan. Sa ibinunyag ng Highway Patrol Group,
Ang isang Ferrari mula sa mga nakumpiskang luxury vehicle ni Ko ay may peke na plaka batay sa isinagawang macro-etching examination. Lumabas sa pagsusuri na ang naturang sasakyan ay nakarehistro sa ibang tao na may-ari ng kaparang modelo ng kotse. Samantala, natuklasan din ng isa pang sasakyan na iniugnay kay Ko ay nakarehistro sa pangalan ng isang babae. Habang dalawa pang sasakyan ang walang clearance mula sa Motor Vehicle Clearance Division ng PNP-HPG. Ang mga luxury vehicle na iniugnay kay Ko ay kinumpiska sa parking area ng isang condominium sa Bonifacio Global City, Taguig City noong January 8, 2026. Sunshine News Blast. Sana wala pang inilalabas na red notice ang International Criminal Police Organization, Interpol, laban kay dating Ako Bicol Representative Zaldico. Sa pahayag ng National Bureau of Investigation, inihain na nila ang kanilang kahilingan para sa red notice noong November 23, 2025. Batay naman sa impormasyon ng Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, ang huling nalalamang kinaroroonan ni Ko ay sa Portugal. Mariing itinanggi ni Ko ang mga paratang laban sa kanya matapos siyang ituro bilang isa sa mga sangkot sa budget insertions at kickbacks gaya ng flood control project. Sunshine News Blast. Nahaharap na naman sa isang panibagong cyber libel complaint si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Dahil ito sa kanyang viral na social media post na nag-akusa sa mga miyembro ng National Unity Party o NUP na tumanggap ng suhol. Ang basihan ng reklamo ay ang post nito bago ang 2025 midterm elections, kung saan sinabi ni Barzaga na may mga pagtitipon umano kung saan nakatanggap ng suhol ang mga kongresista mula sa negosyanteng si Enrique Razon. Kapalit nito ang suporta sa maling pagkakahalal ni dating Speaker Martin Romualdez. Ang nasabing complaint ay inihain ng Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na miyembro rin ng NUP. Samantala, matatandaan noong December 2025, pinatawan ng 60 days suspension ng Kamara si Barzaga dahil sa paglabag sa House Rules bunsod ng reckless at inflammatory posts sa social media. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Binawi ng Indonesia ang mahigit 200 permits na ibinigay sa ilang forestry, mining and hydroelectric companies. Ilang linggo lamang ito matapos wasakin ng malawakang pagbaha ang ilang bahagi ng bansa. Ayon sa mga environmentalist, eksperto at mismong gobyerno, may naging papel ang deforestation sa trahedyang naganap noong nakaraang taon. Matatanda ang komite nito ng higit sa 1,000 buhay sa 3 lalawigan ng Indonesia. Ito na ang dahilan kung bakit binawi ang mga permit ng mga nabanggit na kumpanya. Sports News Blast. Maaga ring nag-exit sa 2026 Australian Open Women's Double si Alex Yala at ka-partner nito na si Ingrid Martins. Matapos natalo sila ni na Shoko Oyama at Magdalinette sa game nila nito noong Martes, January 20, 2026. Ang pagkatalo namang ito ang nagtapos sa opisyal na main draw debut ni Iyala sa Australian Open. Sa ngayon ay nasa number 49 si Iyala para sa ranking ng Women's Tennis Association sa singles category at number 135 sa double. Showbiz News Blast. Nakatakdang magkaroon ng music comeback ang 80s sa susunod na buwan. Ang kanilang upcoming mini-album ay tatawaging Golden Hour Part 4 at may 5 itong kanta. Sa anunsyo ay ilalabas ito sa February 6, 2026. Kaugnay naman ito ay huwag kalimutan ang Philo fans na tutungo ang grupo sa Pilipinas sa March 14 ngayong taon para sa Manila leg ng kanilang In Your Fantasy World Tour. Gaganapin ang concert sa Smart Araneta Coliseum. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In Luke 12:32, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Huwag ka ngayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian.
Sunshine News At Blast. bago tayo magtapos mga kapartner, eto nga't samahan ninyo Senator ni Kim Mark Tolentino at Kuya Jensen Zenter Torica sa programang Serbisyong Agila para sa Bayan. Tuwing Sabado ito mga kapartner 10 to 11 a.m. Tunay na serbisyong may malasakit, direkta sa tao, direkta sa bayan. Serbisyong Agila para sa Bayan. At inyo natong hayan ang balitaan ngayong tanghali ng Miyerkules, January 21, 2026. Sa ngalan ng buong pwersa ng DZAR 1026 SMNI Radio at ng SMNI News, kami yung naging tagapagbalita. Ako si Val Divinagrasya. At ako naman po si Zairil Libranda. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang Sunshine News Blast.